kumusta naman? Ayos naman, sir. Okay, so sana mga million din ako tina-reviews dito. Okay, Sana. Okay mga kuya, pupogi rin ba ako? Kwento mo nga, konti, kung paano nangyari nyo. Okay, good afternoon mga kuya. So, happy Monday po sa inyo lahat. Mayroon na naman tayong bagong estudyante ngayon, panghapon. Siguro kung naalala nyo siya, no? Minsan na siya naging viral sa social media. Siya yung tinawag na Poging Kuya Guard, no? Sa may Lima, Batangas, sa may outlet. Okay, ngayong araw na to, ngayong hapong ito, siya ang ating estudyante. Hi sir, good afternoon. Hello. Hello po sa ating mga viewers. Paki-follow, subscribe na lang. Bigman Serga. So Kuya Bigman TV sa YouTube, Bigman Serga sa Facebook. Kamusta naman? Ayos naman, sir. Okay, so sana mga million din ako tina-reviews dito. Okay, Sana. Okay mga kuya, pupogi rin ba ako? Okay no, so si Sir Henry, kwento mo nga konti kung paano nangyari yun. Ano kasi yun, siyempre security guard ako. Nagkakandak ako ng rubing sa area of responsibility. Then mayroon doon na vlogger, binibidyohan niya lang ako. Hindi yan scripted, bali kumakaway siya sa akin, binati ko rin siya, sabi ko hi, ganun. Tapos hindi ko alam, kinabukasan may mga lumalapit na sa akin, mga nagpapapicture, sabi ko bakit po ganyan. Kuya, ikaw yung nasa yung nagbabiral, patingin niya po, pag tingin ko, pinost na pala ng isang vlogger. Okay, ayan na si Kuyang Poging Guard. Iyo. Direksyon natin dyan pa right, no? Signal na ikaw. So right. Okay, so umpisan mo lang muna sa 40 ang speed. Dito na kami ni Kuya Poging Guard sa Bypass Road, Alaminos Bypass Road. Halimbawa, di ba paray tayo? Ang kuan mo dyan, susundan mo lang yung lane mo. Naglipat ka, lagi ka lang talagang mag-check ng side mirror. So maraming nagtatanong sa akin doon yung ganong sistema ng kalsada, kung kailangan pa ba mag-signal. Siyempre, mag-signal ka talaga doon dahil sinasabi niya signal your intention. Okay, dito naman sa mga curb na sinasabi kung kailangan pa bang mag-signal. Actually, mayroon siya mga chevron sign, di ba? Tinuturo kung saan yung direction mo. Ngayon, kung halimbawa nagko-convoy kayo, madilim yung lugar, ikaw ang nakakaalam dun sa lugar, ikaw yung nasa unahan. So siguro much better na ikaw ay mag-signal para bang ginaguide mo yung nasa likod mo na ito yung pupuntahan nyo, yung gano'n. Pero not necessary naman talaga. Hindi naman talaga siya kailangan mag-signal kapag mga curb, kasi hindi naman siya palit kung sobrang liko talaga. So yan, ganyan. Huwag ka talagang mainip, huwag ka talagang mag-overtake sa ganyan kasi sulit lang yan, especially kapag kurba, hindi mo natatanaw yung ulahan mo, huwag ka mag-overtake. Yan, katulad yan, chevron sign yan sa gabi, pag nailawan mo yan, nagre-reflect din naman yan, tinuturo yung direksyon ng kalsada. Yan, ay mga overtake na halangan yan. Huwag mong gagayahin yung ganyan. Ang direksyon natin, direksyon lang tayo. So dito, nasa priority lane tayo, di ba? Nasa loob tayo ng bypass. Pero we need to observe pa rin kasi may mga driver na hindi nila naiintindihan yung right of way rules. Minsan dire-diretso yun, no? Yun yung sinasabing kapag sa mga intersection ka, lagi mong isipin, huwag mong ipipilit yung karapatan ng mga. At saka yan, hayaan mo lang na magkaroon ka ng pagkakataon na pwede kang overtake. Overtaking lane yan, nasa kanan. At siya tumabi na naman, so go lang tayo. So dito, pwede na tayo mag more than 40. Lerto ka lang sa ganyan, hindi alam kung babalik dito, babalik ulit doon. Napaahon lang kami ulit dito, no? So, pina-experience lang natin si Kuya Guard Pogi ng
uphill and downhill driving, no? Burlo ka, no? Sige, burlo. Tapos, dalhin mo sa 3. Sige, dalhin mo sa 3 ang gear mo. Tulak mo, patas, yan, 3. Kasi may burlo ka, kaya niya na. Pag nasa patag ka lang nga mamaya, lagyan mo lang siya sa normal, sa drive. So, ito naman, dagdag kaalaman na, no? So, tingnan mo ang kalsada, 3 linya, no? Both side direction. Yang puti na yan sa gitna, separation line yan. Ibig sabihin, boundary. Hindi tayo pwede mag-overtake dyan. Ang overtaking lane ay nasa kanan. Ngayon, dito naman sa pwesto natin, ito yung tinatawag na inner lane. Kapag nasa expressway ka, doon, yung tinatawag na overtaking lane, hindi ka pwede mag-stay doon. Kahit pa ikaw ay naka 100 km per hour. Yung tatandaan mo sa expressway. Pero basta't broken line ang nakalagay, pwede ka mag-change ng lane, mag-overtake. Dapat pag nagdadrive ka, laging bukas ang bintana.